Ito na po ang nangyayari. Mayroong mga pro o anti-Duterte na protesta. Expected natin yan matapos nga po na ilabas na at i-serve na ang warrant of arrest sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Duterte na inisineb na po ng ICC na ginamit at nakipag-coordinate sa Philippine National Police, General Marbil at General Torre, PNP Chief at sa Direktor ng Criminal Investigation Detective Group. So, yan na po. Hindi maiwasan yan. Ito, alam natin, pakinggan po ninyo itong ilang galit na ang sigaw ay Duterte. Expected na natin yan. Ayan o. Ayan o yung sigaw na. Yan ang sigaw po ng mga. Yan po yung galaw ng mga. Ayan. Ayan o. Yan po yung mga pro-Duterte. Ayan o. Mga pro-Duterte yan. Galit sila. Siyempre. Pero huwag natin sabayan yan. Huwag nyo sabayan yan. Parte ho yan ng reaksyon nila dahil hinuli na nga po si Duterte. Hindi maiwasan o pagka nahuling ganyan. May mga ganyang klaseng reaksyon. Okay? Pero meron ding grupo tulad po ng mga kamag-anak ng biktima ng human rights violation. Itong pasensya na kayo, buko nakatayo-tayo pa. Parang bagong gising pa. Okay? Nag-rally na din po sila at nagpasalamat sila. Katunayan, yung grupo po ng marginalized sector o civil society na nag-file ng kaso dyan po sa ICC ay kaagad ay nag-rally at nagpahayag ng kasiyahan, pagkatuwa dahil nga po dito sa pagkakahuli o dito ho kay former President Duterte. Okay? So hindi maiwasan po ang tensyon na medyo mainit sa magkabilang panig although sila may magkalayo. Yung isa nasa EDSA, yung isa naman po ay kung saan lugar. Meron pa nga napunta sa may Mindiola, sa Maynila. Meron naman hong gumagawa ng anumang mga pahayag. Pero asahan na natin, don't panic, kayo pong nanonood, nakikinig sa buong mundo. Normal lang po na may mga protesta, lalo na po yung mga DDS, yung Duterte supporters, kasi nga po ay hinuli na. Ay wala naman tayong magagawa. Wala naman magagawa dyan ng PNP. Sumunod lang sila, nakipag-coordinate lang sila dyan po sa ICC. Dahil nga po Interpol ang ginamit. Ang Interpol, member tayo ng Interpol at hindi tayo pwedeng tumanggi dyan. Kaya yung issue ng pag-aresto matapos siya bumaba sa airport o nasa aeroplano pa lang ho, ay nilapitan na siya eh. Doon pa lang sa loob ng aeroplano, linapitan na ho siya ng mga otoridad at sinabing may warrant of arrest sa kanya. Kaya temporary siyang hinold doon sa isang VIP room dyan sa airport bago din nila sa Villamor. At doon po sa Villamor naman, doon naman po ginawa yung kaukulan hong pagbasa sa kanya, yung kanyang tungkol sa kanyang karapatan at binasahan siya tungkol sa warrant of arrest na ginawa ni General Torre. Kaya naman po, hindi maiwasan sa loob at labas, or sa labas ng Villamor ay nagprotesta po yung mga tao. Okay? At ngayon, ay madadagdagan ng trabaho ng pulis kasi babantayan itong mabuti. Babantayan itong mabuti ng mga pulis para tiyakin na walang magiging problema o hindi makaka-apekto doon sa iba naman na hindi ho nagpa-participate. Pero ang istorya pong ito ay pumutok na at pinag-uusapan sa buong mundo. Naiskan ko na nga po sa CBC News, basta International News, CNN, BBC, kung ano pang mga international media organization, pumutok na rin ang balitang ito. Kasi nga, Philippine former president na kinasuhan sa ICC tapos nagkaroon ng warrant of arrest. So, ako naman at tayo naman naniniwala na yan ay parte ng rule of law. Parte po talaga yan ng rule of law. At maayos po ang pagkakahuli kay Digong. Wala pong nilabag na karapatang pantao dito kay Digong. Talagang ginalang po ang kanyang karapatan. Binasahan siya ng Miranda rights at hindi po siya pinwersa. Wala pong kahit ano man lang na ganyan, coercion, hindi katulad sa mga naging biktima po ng EJK, lalo na yung mga inosente.
wala pong ganyan, wala pong pang-aabuso. At ito po ang sabi ni Attorney Claire patungkol po diyan. The Free Legal Assistance Group said it welcomes the issuance by the ICC of the warrant of arrest against Mr. Rodrigo Roa Duterte and the action taken by the Philippine authorities to enforce the warrant against Mr. Duterte. It is a significant step towards ensuring accountability for the extrajudicial killings committed during his administration in pursuit of the so-called war on drugs. The Commission on Human Rights meanwhile said, the pursuit of justice cannot be stalled. Every delay prolongs the suffering of those left behind. It bears repeating the truth cannot be silenced. Accountability must prevail over impunity. The Project Paghilom hailed Duterte's arrest as victory for justice. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso, ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Paano siya inabuso? Human Rights Watch Deputy Asia Director Byrony Lau also said former President Duterte's arrest and transfer to The Hague is a long overdue victory against impunity that could bring victims and their families a step closer to justice. Adding that, this momentous event sends a message to human rights abuses everywhere that one day they could be held to account. So, ayun nga po, dito kaya Attorney Claire, yung pagkakahuli kay Digong, wala pong pang-aabuso talaga yan. Kaya, sa mga DDFs, naiintindihan namin kayo. Siyempre, sasabihin nyo, inabuso, inawawa, inape, diba? Pero, tanggapin natin ang katotohanan na kung si Digong po ay inabuso, baka hindi na po ito makapunta pa ng dahig. Sa mga nagsasabi na si Duterte ay inabuso, ito po, International Criminal Court, walang tao at bayan ang nagdidikta doon. Pati nga si Trump inuusig dito eh. Kaya ito sa inyo. Paano siya inabuso? 30 mil ang pinatay niya eh. Ni 5, 2, 3 lang yata ang nahatulan. Homicide pa. Paano nang abuso yon? Hindi abuso yon. Siya nang abuso sa bayan. Diba? Sabi na ni Father, walang pang-abuso kay Digong. Ang mga biktima ng EJK ang siyang inabuso. At ngayon, di ba, ngayon nababanggit na nila o nasasabi na nila yung salitang pang-aabuso. Yung mga ganong simple lang na hinuli, si Digong, binasahan ng Miranda rights, hinainan ng warrant of arrest ng ICC, pang-aabuso na sa kanila yon. What more pa kaya? Kung babalik rin natin ang sitwasyon, kayo ang nasa sitwasyon ngayon na humihingi ng hustisya, mga EJK victims. Tapos ang etong mga EJK victims ay sila naman ang mga kakampi ni Digong, di ba? Baka sabihin ninyo, yan abuso yan. Pang-abuso na yan, parang wala lang yan eh. Complainant ng mga Pilipino, kaya siya ay iniimbestigahan at kinasuhan at iniimbestigahan kaya may warrant of arrest. So inuulit ko, katulad na sinabi ko na sa ibang mga oras at topic natin, ito po ay siya ay suspect pa lang dahil hindi pa nababasahan ng sakdal. Pag nadala na yan doon sa Europe at binasahan ng sakdal, doon na ho magsisimula ang pagiging akusado. Ngayon, suspect pa lang siya sa human rights violation, crime against humanity. Kasi inaresto pa lang siya. Isusurrender yan ng ating pamahalaan sa ICC prosecutors para doon ho basahan ang kaso. At pagkatapos mabasahan ang kaso, may tuturing po siyang akusado na. At yan po ay may trial. Kaya nga lang ho, non-bailable yan, hindi po makakalaya. Kasi ang crime against humanity, wala pong pansamantalang paglaya yan eh. Kulong talaga habang may trial. Pero ang trial, doon po sa Europe, sa Norway, Netherlands. Hindi po yan dito. Doon po ang headquarters ng ICC, kaya doon gagawin ng trial. Kaya expected natin na hahaba pa, ilang araw pa yan. Hindi naman siguro gaano tatagal yan. Mga ilang araw na mga protesta yan ng mga pro-Duterte at yan ay kailang gagawin. At yan naman ay babantayan ng mga pulis at irerespeto.
Basta huwag lang makakaistorbo sa iba na walang kinalaman. Lalo na yung mga nagtatrabaho o public transport, basta hindi sila maapekto. Kung makaka-apekto, kung gagawin yan sa mga plaza, Freedom Park, okay lang yan. Pero pag siyempre doon sa mga sensitibong area, especially dito sa Metro Manila or Davao City, hindi ho papayagan ng mga otoridad. Ayan, okay? Pero kailangan magpakahinahon pa rin. Okay? Pilipino tayo lahat. Ang kinasuhan ay dating Pangulo. Ang complainant ay mga Pilipino. Ang International Criminal Court ay yan po ay samahan ng maraming mga korte o ng mga ibang lahi na nakatutok sa human rights violation. So, yun po yung issue. Okay? At siyempre, matindi po ang debate ngayon sa pagitan ng mga abogado. Nagkanya-kanya ho ng opinion at interpretation. Nadinig ko na yung grupo ng ilang abogado ng mga Duterte, patuloy nilang sinasabi, mali ang Philippine government. Paglabag daw sa batas ang pag-aresto. Wala na daw jurisdiction ang ICC. Ay lumang issue na yan. Lumang issue na yung sinasabing, anong tawag dito? Walang jurisdiction kasi ho yan ay malinaw na mayroong jurisdiction before, okay, na mag-file sila ng kaso. Kasi itong kasong ito, 2017 pa. Nag-file ang mga biktima ng tukhang ng mga Pilipino. 2019 tayo nawala sa pagiging member under Duterte administration. So ayan po, inuulit ko, salungatan ng mga may nagbubunyi ng kampo ni Trillanes, kampo ng mga Kabayan Black, ng grupo ng mga biktima, advocacy, human rights violation, dito sa pagkaka-aresto. Meron namang umiiyak, nagagalit, sa side naman ng mga Duterte. So pareha sila. Yung pinarinig ko nga sa inyo nagsisigawan, Duterte, karapatan nila yun. Pero ang mga abogado, ito yung ating paalaala, ang mga abogado, bago nyo paniwalaan, inyo munang kilatisin. Saan ba sila? Siya ba ay abogado ng mga Duterte o abogado ng mga biktima? Kasi pagka po yan ay hindi nyo alam, malilito kayo. May kanya-kanyang interpretation yan. Ngayon, kung independent lawyer o law professor at nagpaliwanag, law expert, nagpaliwanag sa kung ano ang pwedeng mangyari, ating paniwalaan nyo. Pero ako naniniwala, meron pong proseso yan. Inuulit ko, si Digong Duterte ay ngayon suspect pa lang. Pagdating niya sa Norway at siya po, pagdating niya doon sa Europe at siya binasahan ng sakdal, doon pa lang magsisimula ang pagiging akusado niya at magkakaroon ng trial. Abangan natin. Mahaba-habang usapan ito at coverage, pero dyan lang po kayo. Ang aking mga channel ay magbabantay din. Especially, itong mga dalawa kong channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Mahaba-habang usapin nga po ito at tingin ko nga po ay talagang aabutin daw po ito ng nasa 10 taon. Sabi ni Attorney Conti, depende sa kung gaano magiging kabilis ang pagdinig ng ICC dito sa kaso ni Digong. Ngayon po, si Attorney Claire Castro kasi ay meron po siyang ginawang press con kanina o press briefing para po sa Malacanang Press Corp. So, ito po yung part ng kanyang press con na gusto ko pong i-share sa inyo at re-reactionan din po natin. Good morning, Yusek. Sa ambush interview po kagabi ni VP Sara, binanggit niya na yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte is parang state kidnapping daw po. Any reaction from the palace? State kidnapping. What does he mean by that? Now, what does she mean by that? State kidnapping. Well, I guess I have to stick with the word kidnapping. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Yung pinakasimple. Yun ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest. It was issued by an authority, by the court. Kapag ka po mayroon ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Especially sa ating po nangyari ay through Interpol. Hindi po pwedeng kapag ka po nagsuserve ang sino mang otoridad, let's say sheriff, atin na lang po itong tatalikuran or ating sasaktan o ating susuntukin. Hindi po pwedeng ganun. Kung ano po ang nandiyan at legal po na masasabi nating order from the court, we should abide. No? We should abide by that.
So wala po ako nakikitang kidnapping dahil hindi nga po ito sa puwersahan at lahat po ng elemento na dapat pong gamitin para maging masabing valid yung warrant of arrest at yung paghingi ng assistance ng Interpol ay nandiyan naman po. Kompleto po tayo ng papel. As usual, yan po yung mga fake news na pakakawalan po ng mga DDFs at neto nga si Sara. Sasabihin nila kinidnap si Digong. Tingin nyo ba papayag si Digong na makidnap siya? Meron bang kinikidnap na nagse-selfie pa sa loob ng eroplano? Meron bang gano'n na kinidnap na nagse-selfie pa? Meron bang gano'n na kinidnap na inihatid pa ng pulis? Yusek, good morning. Kasi yung isa sa mga common arguments against dun sa pagsuko or yung pag-yield sa ICC ng mga suspect is if the local courts are working, then why would you let international court intervene with their cases? So, given what happened yesterday na sinuko nga ang dating Pangulo, how would you respond to that? Actually, natugunan na po yan eh. May response na po yan kaya po nagtuloy-tuloy yung investigation. Kung natatandaan nyo po, nabigyan po sila ng 1 year to act on the alleged complaints. Pero wala po kasi naging aksyon para po sampahan agad ang dating Pangulong Duterte. Kaya po nagtuloy-tuloy po yung investigasyon ng prosecutor. So nasagot na po yan kung yun po yung pag-uusapan natin. They were given due process. Sila po yung hindi tumugon. Sila po yung hindi nakipag-ugnayan. Natatandaan mo po natin, sinabi rin po ni Senator Bato na siya po ay nakakatanggap di umano ng notice. Pero hindi niya po tutugunan ito dahil hindi po siya sigurado at sa kanyang palagay po ay walang jurisdiction ang ICC. Kung may nagkulang man po at sinasabing hindi sila nabigyan ng due process, sila po mismo ang tumalikod sa kanilang karapatan na madinig ng prosecutor patungkol sa kanilang mga ebidensya. Say if I'm not mistaken, the argument refers to the courts or the judiciary system itself, no? Meaning kapag nagwo-work naman daw yung judicial system sa Pilipinas, then why would an international court intervene in a particular case? Can we say that the local courts are still working, our local courts? Of course, still working. Pero sa pagkakataong ito, sa panahon ng dating Pangulong Duterte, hindi natin alam. Kaya nga nagkaroon ng hearing or nagkaroon ng pag-file ng complaint sa ICC. Katulad ng sinabi ko, binigyan ng gobyerno ng 1 taon para patunayang gumagana ang hustisya laban sa mga war on drugs ni dating Pangulong Duterte, pero wala pong naisampa. Kaya po nagtuloy-tuloy ang investigasyon ng prosecutor. Follow up lang po, related question. There are calls by some supporters of the Duterte family, no, na people power daw po. Mag-launch daw ng people power in support of the former president, and some are calling on people na pumunta sa streets. What do you say to those kinds of statements? Hindi po ba pagbabagsak ito ng gobyerno? Unang-una po, may warrant of arrest. Pangalawa, may case na nakafile. Pangatlo, may mga di umanong biktima na magsasalita patungkol sa kaso. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pagpaplanta ng ebidensya. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas. Ito, ang kaso ay pending sa ICC. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Ang pagtawag ba ng people power ay paglabag sa batas? Dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip, alamin, ano ba ang nangyayari? Ang kasong ito sa ICC ay hindi gawa-gawa ng pamahalaan. Gawa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
Gawa ito ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito. Bakit isisisi ang pag-i-issue ng warrant of arrest, ang pagpapadala sa kanya sa ICC, kung siya mismo sinabi ni dating Pangulong Duterte, "Sue me. I will take all the legal responsibilities on this." Bakit tayo ngayon umiiyak? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Yun nga po kasi, nasanay sila na walang rule of law. Nasanay sila na walang due process. Ngayon po na sinagot na ng ICC o ibinigay na kay Digong ang kanyang mga kahilingan na bilisan ng pag-iimbestiga, hulihin na siya, at agapan dahil baka nga daw pumakamatayan niya na itong kaso na ito, hindi pa rin siya na iimbestigahan o nahahatulan. Diba? Bakit nga po naman umiiyak ngayon ng mga DDFs? Heto naman po yung hamon ni Digong. Kumbaga, ibinigay lamang ng tadhana ang hamon ni Digong. Bakit nga kayo umiiyak? Diba? Napakaganda nga nitong pagkakataon na ito dahil mabibigyan ng pagkakataon si Digong na makasagot sa mga akusasyon laban sa kanya. Hindi katulad ng mga naging biktima ng EJK na kahit bali-balik rin natin ang mundo, wala na po, hindi na natin mapapaharap sa korte. Ivan Maydina. Last. Yusek, naturally naglulutangan po yung iba't ibang legal opinions tungkol dito sa, well, first in our history na nagkaroon po ng ganitong pagsuko sa isang dating Pangulo sa isang foreign court. Isa po sa mga opinion na ito, and I quote, "Without a binding treaty or domestic legal obligation explicitly compelling surrender, post-withdrawal with the ICC, the decision to cooperate remains discretionary under Philippine law." How does the palace respond to this assertion, Yusek, that it was within the president's power to prevent the arrest, but he chose not to exercise that power? Very clear. It's the prerogative of the government. So if it is the prerogative of the government to comply with the commitment to the Interpol, so that's it. So it appears that it was a choice between complying with their obligations with the Interpol and giving up a Filipino citizen. Okay. If you are privy to the considerations that went into this decision, Yusek, ano ho ang naging decision-making process dito? Okay. This is not just surrendering a Filipino citizen. It is surrendering a Filipino citizen who is accused of crimes against humanity, specifically murder. So it would be a different story. So we have to comply with the law and also give justice either to the victims or to the accused. If the accused can say, "I am not guilty, I can defend myself," then go on. It's also justice for him. That's due process. But if he is guilty, then we should also give justice to the victims. That's it. Thank you, Yusek. Yun din nga po syempre ang hindi ipapaliwanag ng mga abogado ni Digong. Na si Digong po ay isang akusado na merong napakalaking kaso para sa sangkatauhan. Kaya po ang ICC ay kumilos dahil nga po dito sa ating bansa ay hindi po siya napaparusahan. Marami pa rin po siyang galamay. Makapangyarihan pa rin po siya. Yun ang hindi po maitatanggi. Lalong-lalo na dyan po sa Supreme Court. Alam natin na ang mga maestrado ng Supreme Court karamihan po ay mga appointed na ni Digong. At kaya dyan din po tumatakbo ang mga vloggers na ayaw humarap sa TRICOM, ang mga kinakasuhan na nagtatago, Supreme Court po ang pinupuntahan, lalong-lalo na yung mga kaalyado ni Digong. Bakit? Kasi nga baka nga naman tumingin ng utang na loob ang mga maestrado na inappoint ni Digong. Pero syempre kapag ikaw ay na-appoint na dyan, ang loyalty mo na ay sa taong bayan at hindi sa ang nag-appoint sa'yo. Diba? Hindi nila ipapaliwanag na si Digong ay merong malaking kaso na kinakaharap doon sa ICC. At napakalaking kasalanan ang nagawa niya sa sangkatauhan. Siya ay pinagsususpetyahan, suspect pa lang naman siya, hindi pa po siya convicted. Di ba? Swerte pa rin talaga si Digong kasi meron pa po siyang pagkakataon na ipaglaban ang kanyang depensa.
'Di ba? Sa iba pong mga tao, lalo na sa mga naging biktima po ng EJK, wala naman pong wala na silang pagkakataon na depensahan pa ang kanilang mga sarili. 'Di ba? Ito rin, syempre, hindi rin po sasabihin ng mga kaalyado ni Digong na si Digong, ang sasabihin kasi ganito ang sinasabi ng mga kaalyado ni Digong. Si Duterte ay kinidnap. Si Duterte ay hinuli ng illegal detention, illegal arrest, yan ang sinasabi nila. Pero hindi nila papaliwanag na ang paghuli kay Digong ay tama lamang dahil tayo ay merong pananagutan sa Interpol. Wala man tayong koneksyon sa ICC, pero ang Interpol, tayo po ay kasapi. Kaya yun ang naging dahilan po ng pagkakahuli dito kay Digong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Maraming salamat sa video ng ating Yusek Claire Castro at dito kay Sir Mike Abe. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.